Magpapa-welding lang tayo nitong bracket natin, top box bracket. Kasi naputol no? Natanggal yung pagkaka-welding. So pupunta tayo ng welding shop dito malapit sa amin. Tatanggalin lang naman natin tong part na to. Para hindi na mahirapan yung magwe-welding. Ito, siguro try ko ilipat doon sa kabila. Doon ko na lang muna i-strap. Pansamantala lang naman, tsaka malapit lang naman. Yan. So, luwag-luwagan lang muna natin yung mga yan. Pero ito muna unahin natin. Itong baso ng rear shock natin. Ito mga paps, bala ko na rin palitan tong rear shock natin kasi may tagas na nga. So, pinag-iisipan ko pa kung yung may baso o wala. Kasi tulad nito, ang hassle. Inisip ko nga yung stock na lang ulit eh. Sa kabila na lang natin siya siguro ilagay yan. O dito na lang muna. Dito ko na lang kaya i-strap. Hindi, subukan natin ito sa kabila. Tanggalin muna natin ito. Tanggalin na natin itong clamp. Tapos itong alin dito. Bale ito, temporary natin doon sa kabila. So dito na lang muna natin lagay. Doon sa kabila. Lagyan na natin ng basahan para hindi magasgas tong apakan. Lagyan lang natin ng cable tie. Malapit lang naman. Isip ko kung lakarin pero sige, motorin na natin. So yung mga paps, bale, pa-recommend naman ako ng magandang rear shock. Punta tayo ng sa nag-welding. So ayun, samahan nyo ako sa welding shop. At mabilis lang naman siguro yun Ayan. Tapos yun nga, speaking of bracket, top box bracket iniisip ko na rin kung magpalit. Actually gusto ko pa rin naman yung ganitong klase ng bracket. Kasi natatalian ko siya ng maayos. Kunwari may kakarga ako. So may pinagkakabitan ako ng tali. O may pinagbubuhulan ako ng tali. Pero iniisip ko na rin yung yung mga ibang klase ng bracket. Yun nga yung DC mono rack or di kaya yung K3 rack. So pinipili ko pa dun sa dalawa kung ano yung mas maganda. So kung may mas masasuggest kayo, ayan, so paki-comment na lang dyan sa comment section or kung ano yung mga pros and cons nila. Alam ko parehas naman silang lifetime warranty rin. So malapit-lapit na tayo. So hindi naman siguro siya matagal. Ayan, dito tayo. Ayan. Yeah. Yeah. Wala, tanggalin lang natin. Yeah. Oops. So yun mga paps, okay na yung ating bracket. Dat pala pina-spot ko rin yung kabila Ay pina-welding ko na rin na maayos yung kabila. Pero yun nga, okay naman So may ikakabit na natin yung top box natin. Tingnan natin kung papalitan na natin tong bracket natin ng DC mono rack or yung K3 rack. Ang inaalala ko lang kasi syempre may times na nagkakarga rin talaga ako ng ng mabigat. Baka kasi pag gumamit ako ng ganun, di ba yun, kinakabit lang yun sa tawag dito grab bar. Inaalala ko baka kasi tawag dito, malus thread, so mabanat. Alam mo yun, yung screw kasi may times na syempre akala natin mahigpit lang, luluwag. Tapos pag lumuwag yan, nag-alog-alog. Tapos yun, nasisira na yung chassis mo, yung pinagkakabitan ng bracket. So
given na matibay talaga yung bracket, pero yung mismong chassis baka kasi natatakot akong baka maapektuhan. Although nasa nagkakabit nga yun, ayun nga. 'Di ba? Siguro ilang maliit lang naman na percentage yung nasisiraan ng chassis siguro. Ang maganda kasi doon lifetime warranty, 'di ba? Katulad nito, ayan. Kung sakali mo magka-problema, di dali mo lang sa kanila, papalitan na nila or gagawin or ano, 'di ba? So pinag-iisipan ko pa talaga maigi. Eh kung matibay pa naman tong luma natin, di pwede pa. Bili muna tayo ng merienda. Ano ba meron? Ito na lang tayo pumarada. Yuck! May 3 turon po. Ay, nabilo-bilo. Thank you po. So yung mga paps, uwi na tayo. Tapos ikabit natin tong bracket. Actually mga paps, matagal-tagal na tong natanggal talaga. Siguro 4 months na ata. Nasanay na nga lang din ako na walang top box eh. Pero yung ginagamit ko yung yung immortal bag, yung nilalagay dito sa gitna. So yun yung ginagamit ko. So hindi kasi pwedeng iwan yun dito, di dala-dala ko lagi kung saan man ako magpunta. Unlike kapag may top box ka, may iwan mo yung gamit mo. Wow, apple green. So yun, sige, uwi muna tayo tapos kabit na nga natin ito. So yun mga paps, bale linisin lang natin tong pinag-weldingan kasi pipinturahan pa pala natin to para hindi basta-basta kalawangin. Kasi pag di natin nilinisan to, mababakbak agad yung pintura o di kaya lolobo yung pintura tapos kakalawangin. So yun mga paps, ito na yung bracket natin, ayan. So pipinturahan na natin siya. Ito yung gagamitin natin, Boss Ni Primer Gray. Akala ko meron pa akong black na pintura, pero meron pa ako natira ditong high temp. Eh since may primer naman tayo, subukan kaya natin lagyan ng primer muna tapos itong high temp. Kasi sa tambucho, dinidirekta ko na to eh. Subukan natin. Tayo ngayon? Mag-experiment tayo. Bali, hintayin na lang natin matuyo to. Tsaka natin patungan ng high temp. Ayan, natuyo na. Sprayan na natin itong high temp. So okay na tong bracket natin. Ayan, napinturahan na natin kahapon. Tapos ayan, natuyo na rin. So ikabit na natin to. Mukhang kumapit naman yung pintura natin. Kahit may primer. Dapat nga mas makapit siya, lalo na may primer. Yan, lagyan na natin tong base plate natin. So yan, sentro lang natin. Actually may guide naman na yan kasi kung ano naman yung position niya dati, di ba? Yun na yun eh. Ito, dito. Ito, dito. Ang huli, dito. Yan, kaya hindi pa natin hinigpitan yung dalawa dun sa baba. Yan, kasi para ma-adjust pa natin. Nasisilip natin kung pilipit or kailangan ng unting adjustments. So, tingin ko okay naman. Sige, higpitan na natin itong 4. Bale, yan. Ilagay na natin itong cover. So yun, kung nagtataka kayo kung bakit merong ganito. Kasi yung box natin, naalog. Kasi itong mga rubber dito, tumigas na eh. Hindi na siya yung nag-absorb nung alog nung top box natin. So naglagay ako nito. Umimpis na ata tong luma akong nilagay. So maglalagay na lang ulit ako ng bago dito. So yun mga paps, yan. Nailagay na natin tong pads dito. So ganito yung tsura nun. Yan, sa Mr. DIY ko lang din nabili. Naubos na pala yung ganito kong luma. So, kaya pala may extra akong ganyan dyan. So, yan. Ginawa ko. Bali 3 layer yan. So, okay na yan. Dito na tayo sa shock natin. Ayun nga. Kaya nabanggit ko rin kung may marirecommend kayong bagong shock. Kasi parang ayoko na may ganito. Kasi ang hassle.
Para mas gusto ko na lang yung monoshock na lang siya doon sa likod. Kaya pinag-iisipan ko kung yung stock pa rin or yung mga aftermarket, pare MBR1, mga feedback na matigas, lalo na yung RCB. Matigas daw. Yun yung mga naririnig kong feedback. Siguro yan, ano? Ayos na, may top box na tayo ulit. So yung mga paps, salamat sa panonood. The Boys TV, signing out.